Magandang araw sa lahat. So itong Xphone router na to ay pagaganahin natin gamit ang media converter via Ethernet uplink. Gagawin natin itong isang port sa LAN port to one port. Ang username at password niya ay admin lang. Dito hit mo lang ang login button. Pag nagpapasok ka na sa admin niya, pupunta tayo sa network at mag-create tayo ng Ethernet connection depende sa pangangailangan. So dito isinelect ko ang PPPoE at mag-create ako ng one connection. Sa service list, select Internet. Dito isiselect ko ang LAN tray at dito ko padadaanin sa LAN tray ang connection niya at sa SSID 1 at SSID 5. Tapos ilalagin ko yung PPoE account ko. At saka guys, kapag magko-connect tayo, pwede tayong mag-insert sa LAN 4. At saka yung LAN tray para sa TV natin o anong koneksyon na i-extend natin sa bahay. Click ko na ang password ko sa PPPoE account. Tapos create. Okay, so nagre-reboot na siya. So dito meron na tayong Ethernet PPoE route. Dito gagawa lang tayo ng bridge para sa piso wifi. Pwede rin natin gagawin tong VLAN. So dito pagaganahin natin ito gamit ang LAN 2, SSID 2 at SSID 6 kasi meron na sa 1 at 5. So sa service list niya, select mo lang yung internet at saka click create. So ito na siya. Meron na tayong internet bridge. Ngayon punta na naman tayo sa LAN address setting. So dito sa enable option 125 gina-uncheck ko. Tapos click submit. Ngayon pupunta na naman tayo sa network. Tapos isi-select natin yung WLAN 2.4G. At dito sa country or region, isi-select natin ang Indonesia kasi ito ang pinakamalapit sa atin dito. Tapos click submit. Katapos niyan ay pupunta naman tayo sa SSID settings. Dito pwede natin papalitan yung SSID name. Naman tayo sa security. Dito sa security, papalitan natin yung WPA paraphrase. Ito yung password ng wifi natin sa paglalagin. Papalitan natin yan. Then, syempre, click submit. Ngayon, sa 5G na naman tayo. WLAN 5G. So, sundin din natin country at saka select natin ang Indonesia. Bandwidth niya 80 MHz, channel auto. Kapag naka-check itong SGI enable, i-uncheck mo lang. Tapos click submit. Sa security settings naman at SSID settings, so doon kayo magpapalit ng password at SSID name. Ngayon may kulang pa na isa kasi hindi pa natin nakikita yung sa Ethernet uplink niya. Ito ay naka phone uplink pa ito. Go to administration. Then click system management, then phone mode setup. Tapos yan, yung uplink mode. So mayroon kang pagpipilian dyan sa uplink mode. Mayroong phone uplink at Ethernet uplink. So i-select mo lang yung Ethernet uplink. Then click submit. Pagkatapos mo ma-submit ito is magre-reboot siya. After ma-reboot, so may internet na tayo, goods and ready to use na. Kapag naka-media converter tayo at hindi naka-fiber optic cable, so hayaan mo lang yung optical signal na naka-blink. Ngayon, magko-connect na tayo sa Wi-Fi. O natin ang Wi-Fi. Select natin itong H3 to is 2.4G or yung 5G. Kahit saan dyan pwede. So, connected na tayo. Punta tayo sa Chrome at mag-i-speed test tayo. So dito tayo gawin natin kung may internet ko talaga siya.
So 25 MB yung PPPoE ko. So yan. Up to 25 MB. So makikita mo, pumapalo siya ng 22 MB yung download. Tsaka yung upload niya is lumampas pa. Okay, yan 25 MB. Sagad na sagad talaga. Okay na yan. Okay, goods. Siyempre, para sulit, susubukan din natin yung sa 5G tayo mag-connect. Dito tayo sa 5G, connect tayo. At i-speed test din natin kung anong pinagkaiba sa dalawa. So, mag-i-speed test tayo dito sa 5G. Feeling ko malakas ng konti ito. Yan. So, naka-boost siya kanina. At unti-unti yung bumababa. So, okay naman. Lalo na siguro kapag 60 Mbps ito. Sagad na sagad. So, yan. Okay na yan. So, maraming salamat sa panonood. At pa-like na rin at pa-subscribe. At huwag kalimutan din i-share ito. Maraming salamat sa inyo.